As a background there, kilala ko si Attorney Laika Lopez personally because she happens to be the daughter of my fraternity brother in the Sigma Rho College of Law, UP. Nagpangabot ko kami doon. Si Joe Lopez, anak ko ni Joe Lopez yan, dati siyang piskal ng Davao City at dati rin siyang judge ng Regional Trial Court ng Davao City. At itong si Laika Lopez ay pamangkin ni Mayor Elias Lopez, ang pangalawang pinakamagaling na di umano na alkalde ng Davao City sunod kay dating Presidente Duterte. So madaling sabi, yung angkang pinanggalingan niya ay respetado. Ano nga bang tribo nito? Bugobo nga ba? Yun ang kanyang tribo eh. Kaibigan ko sila, yung magulang nito. At itong si Laika ay isang abogada. Madaling sabi, isang officer of the court. At naging administrador ng Davao City sa panahon ng mayor, si Inday Sara. At nang naging vice presidente, kinuha rin siyang chief of staff ni Inday Sara. Ano ba ang punot dulo nito? Iniimbestigahan nila yung confidential funds ni VP Sara. We have 5,400 viewers. And from the very start, si Inday Sara was willing to respond to questions regarding the confidential funds 2 sessions earlier. In fact, pinag-usapan na nila yun. On the 3rd session, itong nakaraan, wala ko sa agenda na pag-uusapan ang confidential funds. Wala sa agenda simply because wala sa budget. Yung budget na ipipresenta niya, walang confidential funds. No? Because Congress has already decided not to give her confidential funds. And earlier than that, sinabi na ho ni Inday Sara na kung ayaw nyo, o edi tanggalin nyo, wala namang problema sa akin yan. Sanay ho siya sa confidential funds kasi ginamit niya nung siya ay nasa bilang alkalde pa. Kaya sanay na sanay ho siyang gumamit niyan. Kaya nung siya ay naupo bilang Secretary of Education, napansin niya na itong mga komunistang rebelde, ginagamit, nire-recruit ang mga bata. Kaya kailangan niya ng confidential funds para gamitin, para sirain. Yan ang katotohanan niya. That's the reason why gusto niya magkaroon ng confidential funds. At nung humingi siya ng confidential funds kay Presidente Marcos Jr., binigyan siya. Binigyan siya sapagkat nakita siguro ng Presidente Marcos Jr. ay gagamitin niya naman talaga sa kalaban ng Estado. Oh. Wala akong problema nung unang budget presentation, hindi ba? As a courtesy to the Vice President, pasado agad yan. Second, pasado na naman yan. Oh, nagkaroon lang ng anomalya nung siya ay nag-resign. That started the frakaso o yung gulo. Pinag-initan na siya. Kaya nung 3rd session, nung ipipresenta niya, pagtatanggol niya yung kanyang, hindi pagtatanggol, prinisenta niya muna, presented, this is the budget of the OVP. Eh, ang problema, yung mga pasaway dyan sa Kongreso, kagaya nung nakonvict, alam niyo na kung sino yun, na nakapending ang appeal, at yung mga iba pa doon, na gusto magpapapel dahil mga re-electionista, pilit na tinatanong siya regarding the confidential funds. Unang nasabi niya, teka muna, wala naman sa agenda ito ha, bakit yung tatanungin dito? Pinag-uusapan dito yung budget niya, tapos na yung pondo ng confidential funds. Bakit yung tinatanong ito? Pinipilit ko nila na yung Commission on Audit, merong notice of disallowance. Ibig sabihin, dinisapprove yung gastos nila. Pero pinaliwanag na nga, teka muna, hindi pa naman final yung notice of disallowance. Meron pang 6 na buwan para ipakita namin kung kulang yung papeles, bibigay namin ng papeles. Kasi gaya ng paliwanag ni Inday Sara, subsequently, yung mga papeles nanggagaling sa malalayong lugar. Hindi naman sa kanya nanggagaling yun. So, madaling sabi, you have to give her time. And precisely, the law allows 6 months for someone who received a notice of disallowance to prepare the documents required of him or her. Kaya sabi niya, huwag na natin pag-usapan yan. Ako, nagagalit. Pumasok si BP Arroyo. Sabi niya, teka muna, wala naman sa agenda. Pinag-usapan na natin yan. Pangatlo, iniimbestigahan yan. Sa Korte Suprema, pending pa yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Madaling sabi, hindi sila pumaya. Pinipilit nila. Gusto nilang pasumpahin si Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, resource person lang ako nito, hindi naman ako witness. At ako susumpa. Madaling sabi, that started the whole mess. Nag-react ngayon. Kaya mula noon, pinag-iinitan na siya hanggang yung staff niya. Ito, napunta ngayon, nalayo na siyang umaten, ang sinumpina nila, yung staff. Kasama niyo yung chief of staff, si Laika Lopez. Yung ali, nagkataon naman, papunta doon sa Amerika at bibisitahin niyo yung kanyang auntie may sakit. Pero sabi niya, babalik ako dyan. At true enough, to her words, bumalik siya at umatendo siya. Napanood ko rin yung kanyang
pagharap at pagtatanong at kanyang pagsasagot. Eh yun namang mga tanong sa kanya, parang inulit lang yung mga nakaraan eh. At sinasagot niya naman. Nagagalit itong si convicted, pending appeal na kongresista na hindi mabanata ng mga rebelding komunistang terorista pag may nangaambos, may pinapatay. Binibili niya lang yung mga ibang grupo, pero yung rebelde, komunista, hindi. Kaya siya na pagkakamalan, kasama ka dun eh. Oh, anyway, so sabi niya, yung sulat mo sa Commission on Audit, ginagawa mong sagabal sa pag-iimbestiga namin. Sapagkat sinugti na namin ang Commission on Audit, sinulatan mo, ikaw nakapirma. At sinabi mong wag sundin ang subtina. Yan ay paglabag under the rules. At sabi ho nitong kongresistang babae ito, nag-i-English siya, ayan ka na naman. Ayan ka na naman, hindi ka na natuto. Ikaw, at kasama mo mga iba dyan, ang gagaling nyo mag-i-English, mali na naman ang English nyo. Sabi mo, one of the reason, hindi, dapat one of the reasons may S. Hindi kagaya ng with regards, walang S dapat yun. Ito namang one of the reasons, kaya nga one eh. One, isa of the reasons sa mga dahilan. Sa susunod ko mag-English ng English ha. At nayayamot ako. Magagalit siya yung aking apo eh. Marunong um-English yung apo ko eh. Marinig ka. One of the reasons. Kaya pag nakulong ka, magkakaroon ka ng grammar muna doon. Sama-sama na kayo ni ni with regards. Saka with the evidences daw. Saka ni country. O yun, sama-sama kayo doon. Kakayamot kayo talaga. Anyway, so sabi naman ni Laika, tama naman ang paliwanag niya, but Your Honor, that is a statement, that is the position of the agency regarding the subject matter that is being investigated. And we're saying that the notice of disallowance is still not final. And it would deprive us if we will be discussing this. Pag-uusapan natin dito, hindi pa naman ang pinal. Kung bagay, naakusahan nyo na kami. Hindi pa nga ang pinal, kung totoo nga, nabalik kami o hindi. Kaya sabi namin, kung maaari, huwag nyo munang i-release. Yun naman po yung respectful na request, paggalang ng pakiusap. Hindi ko naman ini-intensyon na maging sagabal sa inyong gusto. Hindi. Sabi niya, hindi. I move to cite you in contempt because under the rules, one of the reasons, yan ka na naman, one of the reasons, one of the rules, ganito, ganyan. Ang madaling sabi, itong si Liza, dahil abogada siya, alam niya, Your Honor, I'd like to apologize. Kung naman nasaktan kayo o sa tingin nyo, ako'y naging sagabal sa humingi po ako ng paumanhin. Ito naman si convicted woman, sabi niya, tinatanggap ko, pero hindi, kailangan pa rin ikulong. Kaya, madaling sabi, kinulong ng 5 araw. Kinulong. Ito na. Si Inday Sara, bilang boss ni Laika, at hindi lang boss, kaibigan niya ito, matalik. Ito na, yung anak ni BP, inaanak ni Laika, ninang, o baka vice versa. Ganun sila kalapit. Saka pareho sila abogado eh. Ito na yan, nung nawala si Laika Lopez sa opisina ng Davao, nag-resign siya lumipat siya ng ibang ahensya, gobyerno. Hinanap ko siya ni Inday Sara, sabi niya, bumalik ka na sa akin. Kailangan kita rito, galing ka eh. Hanggang yung vice presidente, sinama niya na. Kaya siya, chief of staff ng vice presidente. Ngayon, dahil nga malapit siya doon, tsaka hindi lang dahil sa malapit. Trabaho niya talaga yun, obligasyon niya, bilang boss, na alagaan mo, pangalagaan mo, ang interes ng iyong sinasakupan. Kaya nung pinag-iinitan, sabi niya, sasamahan ko kayo, kahit anong mangyari dito. So nung ikinulong siya nung Huwebes, o Miyerkules siya kinulong. Gusto ko samahan ni BP Inday. Binisita niya, initially yata, mga 10 o'clock. Pagkatapos gusto niya samahan sa loob, bawal daw kasi kamag-anak lang. O baday sabi, ginawa niya, doon siya kay Congressman Pulong sa opisina, doon siya natulog. Ito naman ginagawa nitong mga tinamaan ng magaling na mga House of Reps. Hindi ko malaman kung sino nag-utos. Siguro yung boss nila. Patayan mo ng ilaw. For the first time sila papatay ng ilaw, just because si BP Inday Sara ay nandun. Pero sabi naman ni Inday, may flashlight naman ako, okay lang. Basta nandito ako, alalayan ko siya. Bigla ho ng alas 12, ang kwento, ito naman ang kwento narinig ko mismo kay Laika Lopez. Abay, binuksan daw yung kanyang pinto kasi yung detention facility, ang bukasan nun sa labas, hindi sa loob. Kasi nga, detention baka katubakas, kaya dapat nakasusi sa labas. Pumasok ko daw doon siyang o 10 lalaki, may babae, may uniform, may pulis. At pinipilit daw na iserve sa kanya yung order na bago. At nakalagay doon, ita-transfer daw siya sa prison, sa correctional, women's correctional. It's a detention facility for convicted criminals, for suspected criminals
while they're being tried in court. Di sabi ni Laika, unang-una sabi niya, alas 12 na matutulog na ako. Hindi o, kasi may order, babasahin namin. O, dahil sabi, binasa sa kanya, sabi daw ng chair, sino man siya, si Chua, pinatransfer daw siya. Ay, hindi ko siya, siyempre, hindi siya pumayag, hindi ko pwede, bakit ba? Dito ako nakadetain, ba't niyo ako transfer? May karapatan ako, I have my rights as a detainee. I need a lawyer. Kailangan ko ng abogado. Hindi na kailangan ng abogado. Sabi, may abogado kami. Hindi, gusto ko yung abogado. Sa madaling sabi, natakot ko siya. Eh, bakit naman hindi siya matatakot? Eh, nag-iisang babae siya nandun. Nakapadyama pa raw siya. Pagkatapos, darating doon mga pulis o mga iba pang tao. Tapos, pipilitin kang umalis doon. Hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo. Pwede nang bubola lang sila. Alam niyo na. O di, madaling sabi, sinarado niya. Ginawa niya, ninub niya yung kanyang bed. Ginawa niyang harang. Tapos sinawagan niya si BP Inday Sara. Si Inday Sara naman, sabi niya, iyak nang iyak, hindi ko maintindihan kung ano pinagsasabi niya. Basta may problema. So, naglakad ako from one building to another, pinagtama siya. Hindi pa nga ako inisili nakapasok, pero nagantay ako. Madaling sabi, nagkaroon na kayo sila ng problema kasi si, was inconsolable. Ibig sabihin, masyado siyang naapektuhan, iyak siya ng iyak, mayroon pang sakit, kung ano-ano pang sakit ng katawan niya. May sclerosis. O madaling sabi, bumigay. Nagkaroon ngayon ng hindi mo malaman kung ano, basta hindi na siya nagre-response. Siguro, nawala ng malay tao. Meanwhile, humingi ng ambulansya. Tagal nila bago pinapasok. Isang oras, mahigit. Eh, pasok nila. Kamuntik pa nga tamaan ng ulo ni Inday Sara dahil ito naman pulis, hindi matinitingnan. Nung saraduhan yung likod, tinatamaan yung ulo. Buti nakita ng isang staff. Anyway, so, dinalaw sa veterans, tapos transfer sa QC St. Luke's. So, unahin nun natin yung pagkakulong bago ko puntahan yung mga banat ni BP Inday Sara kasi napakinggan ko. Ano bang masasabi natin? First, the citation of contempt has no legal basis. There was no interference made by Attorney Laika Lopez. Pinaliwanag niya na nga na yun ang posisyon namin kasi pag tinuloy po natin yung investigasyon dito, tatanggalan naman kami ng karapatan kasi you'll be accusing of this and that. Eh wala pa namang pinal. So kaya kami nakikiusap sa COA kung maaari i-consider nila yung kalakaran na yun. So bakit? Why in the world? Or why in hell? Have you cited this woman, this officer of the court? Officer of the court ito, abogada ito. Napakagalang sa inyo. Napakinggan mo, nakitang-kita ko, napakagalang sa inyo. Bakit nyo pinakulong? Worse! Kaganda-ganda na nandun sa facility ninyo. Wala namang ginagawa. Willing naman siya. Nandun siya. Hindi siya nagreklamo. Nag-file pa siya ng motion for reconsideration upon your suggestion. Kayong mga kongresista, sabi nyo, file ka na lang ng motion. So, pinail naman kagad nila. Kasi, wala nang wala nang session. Webes na. Ang problema, wala pa nga kayong, hindi mo malaman kung nag-meeting kayo, suddenly, biglang may order. Paano? Napag-usapan nyo ba yun? Did you meet precisely to discuss whether or not she will be transferred to another facility? Eh bakit pa kayo nagkaroon ng detention facility dyan kung ililipat niyo pa sa iba? Yung lugar niyo dyan ay hindi secure? Eh, sabi nga ni Inday Sara, your place is the most secure. Kasi ang ginagawang dahilan ng House of Representatives, yung security mo, mag-worry pa kami. Kailangan mo ng mga security. Kami nga ni Inday, ba't kayo mag-worry security ko? Security ko is the concern of the Vice Presidential Security Command. Wala kayong pakialam doon. Kung gusto nyo dagdagan, di dagdagan nyo. Pero wala akong problema. Kung bakit nyo itatransfer? Anong intention nyo? Your intention is to humiliate. Your intention is to embarrass. Your intention is to destroy this woman, lawyer. Wala nang iba. Napakawalang hiya ng ginawa ninyo sa babae. Mabuti hindi namatay. Eh kung namatay yun, ako. Baka nagka-revolution dyan sa loob ng Kongreso. Pati mga empleyado nyo tinalupan kayo ng mga buhok. Ginawa kayo mga kalbo. So madali sabi, kaya di ba from the very start tinatanong ako, anong magandang remedyo? Ang remedyo, punta na sa Korte Suprema. Yung mga tinatawag na human rights lawyers, pumunta kayo sa Korte Suprema. Take the case, take the cudgels for this woman. And questionin nyo, yung power of contempt cannot be used at their pleasure. The Supreme Court has already said, you use this contempt power sparingly. Sparingly. Ano bang ibig sabihin sparingly? Hindi kayo pa dalos-dalos. Kailangan meron kayong basihang liga. There should be a legal basis for your citation of contempt. Because the moment you abuse that is a grave abuse of discretion. Yan.
Yan. Kaya mali o. Kaya pwede kayong paila ng kaso sa ginawa niyong illegal na pag-transfer sa kanya. Pati na pag-cite ng contempt na wala namang basihan.